Check, 1, 2, sound check, check. Check, 1, 2, sound. Hello, check. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa Panginoon at muli tayo ay binigyan ng pagkakataon upang magkatipon-tipon sa umagang ito upang siya ay tayo po ito mayong lahat at sama-sama natin siyang awitan ng mga papuring awit. Amen. Isang malakas na hallelujah po. Hallelujah! Alam nyo, hindi may kakaila sa atin ngayon na ang buong mundo ay dumadanas ng napakaraming pagsubok. Especially itong nangyari sa California, wildfire. Sa ibang bansa, Panginoon, ay laganap din po ang mga digmaan. At sa atin po naman, sa West Philippines ay may napipintong kaguluhan na mahari pong maganap. Pero tayo po ay patuloy na lumalapit sa Panginoon at ipinapanalangin natin na sa bawat nais natin ay Kanyang ibibigay. Sabi nga po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and
all these things shall be added unto you. Basta patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Patuloy po nating ilapit ang mga suliranin, ang ating tagumpay, ang ating pasalamatan, at ang lahat-lahat po ng mga bagay ay bibigyan sa atin. Basta't manatili tayong tapat, naglilingkod sa Kanya, at patuloy na nanalangin para po sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, muli, bigyan natin ng isang masikapong palakpakan ang ating Diyos na buhay. Magandang umaga din po sa mga nanonood ng online sa bawat tahanan. At samahan niyo po kami na umawit para sa Panginoon. Hallelujah. Iisa lang ang alam kong malalapitan, ating kinakailangan. Jesus ang pangalan, tumutugong sa lahat ng ating mga dinarasan. Muog at tangi kong sandigan sa isang sambit mo lang ng Kaniyang pangalan. Lahat ng kabigatan mo'y magiging magaan. Bawat titig ng salita niya'y makapangyarihan. Sana sa buhay mo ito'y ang buhay mo'y tila walang kahulugan, at dinaranas mo ang matinding kapighatian. Kung sa wari mo'y problema'y walang katapusan, kaibigan, yan ay pagsubok lamang. Isa lang ang alam ko, malalapitan, ating kinakailangan. Jesus ang pangalan, tumutugon sa lahat ng ating mga dinarasan. Buog at tangi kong sandigan sa isang sambit mo lang ng Kaniyang pangalan. Lahat ng kabigatan mo'y magiging magaan. Bawat titig ng salita niya'y makapangyarihan. Sana sa buhay mo ito'y manahan. Minsan pa, kapag ang buhay mo'y tila walang kahulugan, at dinaranas mo ang matinding mapighatian. Kung sa wari mo'y problema'y walang katapusan, kaibigan, yan ay pagsubok lamang. Iisa lang ang alam ko, malalapitan, ating
makapangyarihan. Sana sa buhay mo ito'y manahan iyong panaligan, pagkat si Kristo lamang ang may pangakong panghabang buhay mong panghawakan. Iyong panaligan, pagkat si Kristo lamang ang may pangakong panghabang buhay mong panghawakan. Panghabang buhay mong panghawakan. Panghabang buhay mong panghahawakan. Lubin mo ang buhay ko'y maging pananampalataya. Luklok ka ng iyong wagas na pagsimba. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsimba. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. 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 Maghari ka, Panginoon, sa buhay namin, O Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Hallelujah! Come on, church. Ibigay natin yung pinakamalakas na palakpakin para sa aming Panginoon. Sige po, patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Woo! Dati-dati ang aking buhay ay puno ng lumbay. Di malaman ang gagawin mula pa sa pag-isip. Palagi naman akong nanalangin, ngunit parang ito'y lumilipad na sa hangin. Hanggang sa makilala ko ang isang kaibigan, at ako'y nakanya sa matuwid na daan. Dati-dati ang aking buhay ay walang patutunguhan. Di malaman ang gagawin mula pa sa aking pag-isip. Palagi na lang akong nanalangin, ngunit parang ito'y lumilipad na sa akin. Hanggang sa makilala ko ang isang kaibigan, at ako'y nakanya sa matuwid na daan.
pinabiyaan. Pag-ibig niya sa akin ay walang hangganan. Si Kristo'y tapat na kaibigan, mula noon hanggang ngayon aking sandigan. Kailanman din na malalayo sa piling niya, baka maiwan pa ako kapag ang rapture na. Dati-rati ang aking buhay ay puno ng lumba. Di malaman ang gagawin mula pa sa aking pag-isip. Malagi naman akong nananalangin, ngunit parang ito'y lumilipad sa hangin, hanggang sa makilala ko ang isang kaibigan at ang huli na kanya sa matuwid na daan. Si Kristo'y matalik kong kaibigan, mula noon hanggang ngayon aking sandigan. Kailanman hindi niya ako pinabiyaan, pag-ibig niya sa akin ay walang hangganan. Si Kristo'y tapat na kaibigan, sa kagipitan ng pangalan niya'y panghahawakan. Kailanman hindi ako lalayo sa piling niya, baka maiwan pa ako kapag nag-rapture na. Si Kristo'y matalik kong kaibigan, mula noon hanggang ngayon aking sandigan. Kailanman hindi niya ako binabiyaan, pag-ibig niya sa akin ay walang hangganan. Si Kristo'y tapat na kaibigan, sa kagipitan ng pangalan ay panghahawakan. Kailanman din ako lalayo sa piling niya, baka maiwan pa ako kapag nag-rapture na. Baka maiwan pa ako kapag nag-rapture na. Baka maiwan pa ako kapag nag-rapture na. Sing hallelujah, sing hallelujah. Ikaw ay iyong mga kamay. Amen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Ipadyak-padyak ang iyong mga kamay. Sing hallelujah, sing hallelujah. Ikan ang bewang, ikendeng-kendeng kayong bewang. Si Jesus ang palaging nasa puso mo, tiyak nagagana ang buhay mo. Sa pagbulat ng mata iyong mamamasdan, biyayang may ganda sa iyong kapaligiran. Madalas ito'y hindi natin pinapansin, pagkat ang isip mo'y lutang sa hangin. Ang problema kung ito'y iyong iisipin, madali pa rin itong lutasin. Kung si Jesus ang palaging nasa puso mo, ito ang susunod na gagawin mo. Sing hallelujah, sing hallelujah. Here we go! Ikaw ay iyong mga kamay. Sing hallelujah. Padyak ang ba? Hallelujah. Ipadyak-padyak ang iyong mga kamay. Sing hallelujah, sing hallelujah. Ikendeng ang bewang, ikendeng-kendeng ang bewang. Kung si Jesus ang palaging nasa puso mo, tiyak nagaganda ang buhay mo. Kaya sing hallelujah, sing hallelujah. Ipalakpak ang iyong mga kamay. Sing hallelujah, sing hallelujah. Ipadyak pa, ipadyak-padyak ang iyong mga kamay. Sing hallelujah, sing hallelujah. Ikendeng ang bewang, ikendeng-kendeng ang bewang. Kung si Jesus ang palaging nasa puso mo, tiyak nagaganda ang buhay mo. Kung si Jesus ang palaging nasa puso mo, tiyak nagaganda ang buhay mo. Kung si Jesus ang palaging nasa puso mo, tiyak nagaganda ang buhay mo.
napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Lalo na pag tinataas ang ating mga kamay, padyak-padyak at kendeng-kendeng. Muli po, bigyan natin isang malakas na palakpak. Ang ating Panginoon, yung pinakamalakas na palakpak na tanging sa Kanya lamang na dapat ibigay. Hallelujah! Lagi po tayo magtitiwala sa ating sarili na ang Diyos ay lagi nating kasama. Anumang sitwasyon, anuman ang ating pagkukulang, anuman ang ating kalagayan, saan man tayo naroon, may bagyo man, may kasaganaan, at may mga pagsubok na kuminsan ay napakabigat harapin. Pero dahil ang Diyos ay kasama natin, magiging magaang ang lahat para sa ating buhay. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, you are. That is who 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 you are. Salamat, Panginoon. You are a true waymaker, Lord God. Thank you so much, Panginoon, sa pagpapala mo. Salamat dahil lagi ka nandiyan sa aming buhay. Ano man ang aming sitwasyon, Panginoon, lagi mo kami pinasasaya. Lagi mong pinagagaang ang aming kalooban. Dahil ikaw ang Diyos, noon, ngayon at kailanman, na lagi nagbibigay ng pag-asa sa amin. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Thank you so much. Patuloy natin papurihan ng Panginoon. Patuloy natin pasalamatan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Salamat, Panginoon! Muli, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ng ating Diyos. Mabuhay! Sige po,
makakaupo na po ang lahat. Pakingitian po ang inyong mga katabi. Salamat po sa ating worship team na nakasama natin sa pag-aawitan. Isang pinagpalang umaga po sa lahat. Isang bagong taon. Umaasa po kami na lahat tayo ay masaya. Kasi may bagong taon na pinagkaloob ang Panginoon para sa atin. Yung mga nakakatakot na balita, huwag natin katakutan yon. Kasi dapat silang matakot sa ating Panginoon. Amen po. Bago po tayo kumuha ng ating kaloob, meron lamang po akong bibigkasing ilang talata. Sabi po sa Mateo 5:23, kung kayo ay mag-aalay ng inyong handog sa dambana at maalala ninyo na meron kayong nasakta ng damdamin o may nakasakit sa inyo, lumakad kayo ng inyong lakad at kayo ay makipagkasundo sa kanila. Ano po ang ibig sabihin nito? Siguro po kung ito ay kukunin natin ng 100% sa literal, baka mawala tayong halos lahat. Konti ang matira dito. Kasi binigyan tayo ng puso na may damdaming nasasaktan at nakakasakit. Agree po ba kayo dyan? Ano po ang gustong ipahayag ng Panginoon sa talatang sinabi ko? Mga kapatid, 2025 na. Baka naman yung nakatanim na galit sa inyo, panahon pa ng nakaraang dekada, hindi ko kayo utusan, pero sana matakot naman tayo sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos, sabi sa Roma 12:1, ang karampatan daw po natin pagsamba ay yung dalahin natin ang ating ating katawan, ang ating buhay, ang ating puso nang walang kinikimkim na galit. Kung meron man pong nakasakit sa atin, kung meron tayong nasaktan, huwag na nating dalahin sa Facebook. Huwag na nating ibulong sa kung sino man yung kaibigan natin, si Marites man niya, si Marisol, o kung sino man po yung mga kaibigan na para gumaan lang yung ating loob, sa kanila natin ibinubulong, nilalabas yung ating damdamin. Tanging Panginoon lang po ang makagagamot ng sakit ng inyong kalooban. Sabi nga po sa awit kanina, kung laging si Jesus ang nasa ating puso, tiyak na gaganda ang buhay natin, tiyak na sasaya tayo. Iyan po ang sikreto ng masayang buhay. Yung gibain natin, yung pader na namamagitan sa atin at ng ating kaaway. Ibigin nyo ang inyong mga kaaway. Yan po yun. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Salamat sa iyong mga salita na siyang nagbibigay ng buhay sa amin, nagbibigay ng kalakasan, nagtuturo para ibigin namin ang aming kaaway at siya ring nagbibigay ng lakas at kaunawaan kung bakit kailangan naming magbigay. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang pinagkaloob sa amin na kung saan natutulungan namin ang mga kapatid na nangangailangan na nagkakaroon ng makakain sa iyong tahanan para sa iyong mga lingkod at sa lahat ng mga nagugutom. Salamat po, Panginoon, sapagkat bago ka namin natutunang ibigin, ipinakita mo na muna ang iyong pag-ibig. Ikaw ang nag-provide ng lahat ng mga bagay. Bago mo paman nilikha ang mga tao, ay nilikha mo na ang mga katugunan sa aming pangangailangan. Kaya walang dahilan, Panginoon, na kami ay matakot, kami ay mag-alala para sa bukas, sapagkat ikaw ay hinandyan na nangako sa amin na hindi mo kami pababayaan, ni iiwanan man. Maraming salamat po, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming sarili bilang haing buhay, banal at kaya-aya sa iyong harapan sa araw na ito. Pagpalain mo po ang mga kaloob ng mga kapatid at lalo mo pong pagpalain ang kanilang mga hanap buhay. Ito man ay negosyo, sila man ay namamasukan. Panginoon, ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat na pwede magpala ng pinaggagalingan ng kanilang ikinabubuhay. Muli, Panginoon, sa iyo ang kapurihan at ang pasasalamat
Kami po ay dumadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ating pong mga mahalagang paalala, nandiyan po ang ating accounts para sa ating mga viewers online. Meron po tayo diyang GCash sa pangalan po ng inyong lingkod. Pero iyan po, wag po kayong mag-alala, wala po akong access dyan. Iyan po ay nakapangalan lamang sa akin. Pero ang nagme-may-ari niyan ay ang kabuuan ng ating iglesia. Ang perang inilalagak nyo dyan ay para po sa lahat. Para po sa ang ilang bahagi, sa pastors, sa mga naimbitahan natin mga speakers, at sa gastusin ng ating simbahan. Meron din po tayo diyang BDO account. Kung gusto nyo pong mag-bank-to-bank transfer, pwede nyo pong gamitin yan. Ang ating pong mga ministry ay nangangailangan ng volunteers. Una-una po ang kalalakihan, kami po ay nag-iimbita ng aming mga makakasama sa aming fellowship. Ang layunin po ng kalalakihan, kung mauunawaan po ng lahat, ay hindi po basta ministeryo na barkadahan, na nagsasama-sama lang, masaya. Ito po ay naglalayo na ang mga katatayan ay mahubog bilang isang huwarang mga ama ng tahanan. Para naman yung mga nanay natin na sa ngayon ay magaganda, ay pag tumanda hanggang sa umidajila, hindi naman nalolosyang. Sabi nga ng Panginoon, mahalin niyo ang inyong mga asawa ng tulad ng pagmamahal ko sa aking iglesia. Iyan po ang layunin ng kalalakihan. Yung kami po ang maging huwarang mga lalaki sa ating pamilya at sa ating komunidad. So sana po yung mga mister nyo, yung mister pala, yung hindi mga mister, yung mister nyo, ay matulungan nyo kami na maimbitahan para dumalo ng kalalakihan. Ganon din po ang kananayan. Mas marami tayong nanay ngayon na sila yung napakahalaga po kasi na ang ating mga magulang ay natuturuan yung mga bata mula pa sa kanilang pagkabata. Kaya nandiyan naman yung ating kids ministry. Kaya bawat departamento po ay nag-iimbita na sana po ay makasama namin kayo. Maging ang ating music ministry, sa katotohanan niya po, meron ditong additional announcement ng ating leaders mula kay Sister Chit, Pastor Sander, at kay Brother Johnny, yung tagapanguna natin sa pag-aawitan kanina. Ang sabi po dito, sa mga mayroong potential sa pag-awit, please stay po para imit kayo ng mga pangalang nabanggit ko. Si Brother Johnny, Sister Chit, at si Pastor Sander. Siguro po, bibigyan kayo ng orientation, konting training, seminars sa pag-aawitan. Marami po akong nadidiskubre sa kalalakihan na dito sa church, hindi nagagamit yung talento, pero pag nagbibideo okay na, lumalabas yung galing nila. Alam ko mga nanay, ganyan din eh. Lalo na yung kabataan siguro natin. Kaya po kung ayaw nyo makita yung ganitong katanda na umaawit sa praise and worship, hinahamon ko yung kabataan. Samahan nyo kami. Yun lamang po at ibabalik ko na po sa ating tagapagsalita. Sana po ay naging malino sa inyong announcement. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Pastor Michael Linga. Okay. Good morning po. Okay. Minsan pa po, pwede po ba nating batiin yung atin pong katabi ng magandang umaga? Alright. Okay. Alright. And we also acknowledge po and welcome those who are watching online. No, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama sa amin. And my prayer po sa bawat isa ay patuloy po tayong palakasin ng Panginoon at pagpalain. Okay, so
tuloy po tayo sa atin pong serye for this month, Seek Him First. Napakabilis po ng buwan. Tama po, nung matatapos na yung first month of the year. So it's now 2025. No? Kamusta po ang bagong taon? No? Kamusta po ang bagong taon? And, so it's very important po that as we start the year, no? So natapos na po yung year 2024. And we started this new year, and it's very important po na that we are aligned kung ano po yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. No, that we seek Him first. Hindi po natin pwedeng unahin yung second and third. Kaya nga po merong order. No, first things first. So kailangan po unahin po natin ang Diyos. No? Sa lahat ng atin pong ginagawa, sa lahat ng atin pong pagpaplano for this year, I'm sure marami pong plano ang bawat isa, no, whether sa inyong pag-aaral, no, ano yung course na sa mga nag-aaral, ano yung course na kukunin sa kolehiyo, ano yung sa mga graduate na, ano yung trabaho na papasukan, no? And sa mga nagninegosyo, sa mga nagtatrabaho, ano man yung mga achievement na atin pong gustong ma-accomplish for this year. No, maybe some of you are praying for promotion. Sino po dito gusto ng promotion from the Lord? No, parang konti lamang po. Sino po dito yung gusto ng promotion from the Lord? No, lahat po tayo in whatever aspect. Ayan, in whatever aspect po ng atin pong buhay, yun, we should ask, in whatever aspect of our life po, that we are asking God for promotion. No? It's very important po na hanapin po muna natin yung kalooban ng Diyos. No? Ito bang ano po ba yung dahilan kung bakit gusto nating ma-promote? No? Is it for our own benefit? Or is it to glorify the Lord? No. So napaka-importante po na everything that we do it for the glory of God. At ito po yung sentro ng atin pong pag-uusapan for today. And I would like to invite everyone to stand and basahin po natin yung atin pong verse. I know na alam na po natin itong talatang ito. No, kahit na hindi natin i-flash sa screen. Kabisado na po natin, even this morning, no, our worship leader quoted this verse. Ito po yung pag-aaralan po natin, yung Matthew 6:33. So, at the count of 3, pwede po natin basahin. 1, 2, 3. What you should want most is God's kingdom and doing what He wants you to do. Then He will give you all these other things you need. Tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat po for your word, Panginoon, na hindi mo kami niligtas lamang, Panginoon, but you've given us your word, Panginoon, upang gabayan kami, Panginoon, kung paano kami mabuhay, Panginoon, dito sa mundo while we are waiting for your coming. And Lord, I pray, Panginoon, na mangusap ka, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito, sa pamamagitan ng iyong salita. We invite your Holy Spirit to move in our midst, Lord, that maintindihan namin, Panginoon, hindi lang namin basta nalaman, Panginoon, bagkus maintindihan po namin, Panginoon, ano nga ba talaga yung sinasabi ng iyong mga salita, at hindi lang namin maintindihan ito, Panginoon, but give us that desire, Panginoon, to obey, Panginoon, your word. Sapagkat dito po kami totoong magtatagumpay. Dito po magiging blessed ang aming pong buhay. So again, Lord, we ask for Holy Spirit to move in our midst. Alisin niyo po, Panginoon, anumang distraction, anumang alalahanin, Panginoon, anumang takot, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, at hayaan, Panginoon, as we study your word, maghari, Panginoon, yung iyong kapayapaan, Panginoon, sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, yung mga salita. Mangusap ka, Panginoon, sa
puso at isipan ng bawat isa na hindi kami uuwi, Panginoon, sa umagang ito na wala po kaming natanggap mula sa iyo. And we also ask, Panginoon, for your presence, Panginoon. There's nothing more important, Panginoon, than we, for this service, Panginoon, kundi yung iyo pong presensya, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung dahilan, Panginoon, kung bakit kami nandito sa umagang ito. You are the reason why we gather, Panginoon, every week, Panginoon, is to celebrate your goodness, your faithfulness, Panginoon, to celebrate the hope that we have in you. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. So tayo po ay pwede nang umupo. Alright, and kinuha ko po yung talata in the ERV version. And ang sabi po dito, what you should want most is God's kingdom. No? Kung meron daw po tayong una na dapat naisin sa atin pong buhay, no? Especially sa bagong taon na ito, is God's kingdom. No? So, number 1 po, 3 bagay po yung akin pong ibabahagi mula sa mga talata pong ito. So first is seek God's kingdom. Ang sabi po in Psalms 103 verse 19, sabi po dito, the Lord has established His throne in the heavens and His kingdom rules over all. No? Alam po natin na ang Diyos ay naghahari. No? He is king, ang Diyos ay hari. No, He is king and He is seated on the throne in the heavens. No, alam natin na naghahari ang Diyos sa iyong hari. But ano nga po ba yung ibig sabihin ng yung kingdom? Dito sa talata from Matthew 6:33. Ang sabi, and His kingdom rules over all. So ibig pong sabihin ng kingdom is that God rules. No, while God is seated on His throne, hindi po ibig sabihin na siya na yung naghahari sa puso ng bawat isa sa atin. No? And we need to allow God to rule over us. No? Kailangan po natin i-acknowledge na ang Diyos po yung hari ng atin pong buhay. Na ang Diyos po yung Diyos na kailangan na may plano, at yung kanyang plano ay mas makakabuti po para sa bawat isa sa atin. So as we plan for this year, ano man po yung mga pinaplano po natin ngayong taon na ito. Last week po, ako po ay January 8, if I remember it right, it's a Wednesday, nabalitaan po namin na namatay po yung aking pong stepmother. And umuwi po kami last week sa or this week sa Cagayan de Oro sa Misamis Oriental para po umattend dun sa kanya pong wake and funeral. And kinuusap po ako nung akin pong kapatid. And sabi niya sa akin, ba't hindi ka mag-invest ng business? So matagal ko na pong plano na bumili ng sasakyan para magnegosyo. But the Lord reminded me, panalangin mo muna. So, while I was planning, habang nandun po ako, nagbabakasyon po, pinag-iisipan ko kung ano yung sasakyan na bibilin, anong van ba, sedan ba yung bibilin ko, And but the Lord reminded me, ipanalangin mo muna. It's very important. Maraming beses po sa buhay po natin, na kapag hindi po tayo kumukonsulta muna sa Diyos, hindi po nagtatagumpay yung atin pong plano. Hindi nagtatagumpay yung ating mga binabalak. And ano nga po ba yung tinatawag na tagumpay? Ano nga po ba yung tinatawag na tagumpay? Sino po dito gusto nyo magtagumpay ngayong taon na ito? Lahat po tayo, we want to be successful. But primarily, ang ibig sabihin po ng tagumpay is to be the person that God wants you to be.
more than yung mga achievements na gusto nating marating, no? Kaya po tayo nag-aaral ng mabuti sa mga estudyante, sa mga kabataan na nandito ngayon. And sa mga magulang na nandito ngayon, I'm sure na nagtatrabaho po tayo para po yung ating mga anak ay magkaroon ng magandang edukasyon, no? Para magkaroon po sila ng magandang buhay, maging matagumpay, no, sa kanilang buhay. Kung ano yung mga ninanais nila na marating ay marating nila, no? But the real success is yung buhay na pinlano ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay yun yung buhay na nakamtan natin. Na kung ano yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, yun po yung nangyari. At ito po yung pag-aaralan natin ngayon. So, the question is God ruling over our life? Is God, so ibig sabihin po, kailangan align po tayo kung ano po yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. No, sa trabaho po, and in most companies, meron pong tinatawag na alignment meetings. No? Na kapag merong goal or merong task na kailangan ma-achieve, no? Yung mga departments and units nag-a-align po sila. They need to align. No, ito yung gusto nating mangyari. Ito yung vision and mission ng kumpanya. No, so let us align. Paano ba natin ma-achieve itong mission and vision na to? Yung proseso nyo ba ay akma, no, doon sa proseso namin para ma-achieve natin itong layunin na to? No? And bilang mga anak ng Diyos, it's very important po na yung atin pong puso, yung atin pong isip ay palaging aligned. No, ibig sabihin, nakaakma po dun sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No, again, you may be successful, no, dun po sa mga endeavors na gusto po natin ma-achieve, no, kung gusto mong mag-business, no, gusto mong makakuha ng magandang trabaho o ano man yung mga pinaplano natin. Gusto natin bumili ng bahay, gusto natin bumili ng bagong kotse, ano man yung mga pinaplano natin, no? We should ask first, kalooban ba to ng Diyos para sa akin? Ito ba yung tamang trabaho? No, I remember I resigned and I plan na full-time na sa ministry, to give more time sa ministry. But then I prayed, after I resigned from work, nanalangin po ako. And then I asked God, Lord, tama po ba itong plano ko na to na mag-resign? You know, and so what I did was I prayed. Sabi ko, Lord, kung plano niyo po na magtrabaho po ako ulit, you know, kayo po yung magbigay ng trabaho para sa akin. No, kayo yung magbigay ng trabaho sa akin. And after I prayed, natulog po ako. And pagkagising ko po, merong nag-text po sa akin na company inviting me for an interview. No? And ngayon po, the Lord has been good to me. No? And I'm planning, nagpaplano po ako na mag-retire ng mas maaga. At age 50, no, but hindi naman po para tumigil na talaga sa pagtatrabaho, no, but sabi ko, Lord, I'm praying na up to this year lang, pag nag-50 na ako, Lord, gusto ko mag-resign and gusto ko pong I want to give more time sa ministry, no, kasi mahirap po kapag nakatali ka from 8 to 5 na trabaho, no, but again, the question is, yun ba yung kalooban ng Diyos para sa atin? Marahil iniisip po natin na, mukhang maganda naman yung plano. Mukhang maganda naman yung plano na iniisip ko, hindi naman masama. Diba? But the question is that the plan of God for you? No? Yun yung sinatawag na His kingdom. No? Yung naghahari ang Diyos sa buhay ng bawat po sa atin. Okay, so we should make sure na na-align tayo dun sa
plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And in Matthew 6 verse 10, ang sabi po dito, no, the Lord, ang atin pong Panginoong Yesus, tinuruan po tayo na manalangin, no, in Matthew chapter 6. And isa po sa pattern ng example ng prayer ng Panginoong Yesus is found in Matthew 6 verse 10. Ang sabi po dito, naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Alam po natin na one day, ang atin pong Panginoong Yesus ay babalik. No? And tayo po ay maghahari kasama niya sa langit, magpawalang hanggan. No? Nakikita po natin yung mga signs, no, nung pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus, no? Kung hindi na po natin kailangan lumayo, no? Even in our country, katulad po nung na-share nung ating pong worship leader kanina, no, yung wildfire sa US, and even po sa atin pong bansa, ang dami pong kaguluhan, no? May mga bagong sakit na lumalabas, and alam po natin na hindi po magtatagal itong mundo na ito. No, alam natin na hindi po magtatagal ang mundong ito. But while we are here on earth, no, pwede po nating hingin sa Panginoon na siya ay maghari. No, ang sabi dito, naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. No? Sino po yung naniniwala kayo na naghahari na ang Diyos ngayon na? No, hindi natin kailangan hintayin yung muling pagbabalik ng Panginoong Yesus upang paghariin siya, no? Ang ating Panginoon ay naghahari. If we will allow God to reign, to rule in our lives, then He is King of our life. No? Paano po siya maghahari? Sa pamamagitan po ng pagsunod ng bawat isa po sa atin. Sabi po dito, naway magsimula na ang inyong paghahari. No? And magsisimula yung paghahari ng Diyos kung iaalaw natin ang Diyos na maghari sa buhay ng bawat isa sa atin. So, when we accepted the Lord Jesus Christ, nung tinanggap po natin ang atin pong Panginoong Yesus, hindi lang natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, kundi Panginoon ng atin pong buhay. Tama po? No? So, hindi po ibig sabihin na tinanggap natin ng Panginoon, ligtas na tayo, okay na. No? Kailangan po, patuloy po tayong mabuhay na ang naghahari po sa buhay po natin ay ang Diyos. No? Dito po, totoong maghahari ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. And kapag sinabi po natin na naghahari ang Diyos, kung ano po yung kalooban ng Diyos, no, yun po yung ninanasan ng bawat isa po sa atin. No, kapag nagkakaroon po ng sakit sa atin pong pamilya, ano po yung ginagawa natin? Pinapanalangin po natin yung may sakit. No, sapagkat generally speaking, while God allows certain disease na mangyari, but generally speaking, alam po natin na hindi po kalooban ng Diyos yung sakit. No? Sino po dito naniniwala kayo na yung sa mga may karamdaman, may sakit ngayon, sino dito yung naniniwala kayo na hindi kalooban ng Diyos yung karamdaman na yan sa buhay ninyo? No? Hindi po kalooban ng Diyos. Kaya pinapanalangin po natin. No? Nilalabanan po natin anuman yung gawa ng kaaway sapagkat alam po natin na ang Diyos ang naghahari sa buhay natin. Ibig sabihin, maging sa atin pong katawan, ang Diyos ang naghahari. Tama po? No? So anuman yung mga karamdaman, anuman yung mga sakit na atin pong nararanasan, no, we can rebuke that in Jesus' name. No, sapagkat alam po natin na ang Diyos ang may-ari ng atin pong katawan. No? And hindi lamang po sa atin pong buhay, maging sa atin pong pamilya. No, maging sa atin pong iglesia. No? Pwede po natin paghariin ng Diyos. Kapag meron pong conflict sa pamilya, ano pong kailangan natin gawin? Kailangan po ba natin sumausaw dun sa conflict?
no? Palakihin, yung katulad nung wildfire na nangyari po sa US. No? Kapag merong conflict, kailangan po ba natin palakihin pa yung gulo? No? Paano po natin paghahariin ng Diyos sa atin pong pamilya? No? We maintain yung kapayapaan at kagalakan ng Diyos sa atin pong tahanan. Na kapag merong hindi pagkakasundo, no? Lika muna, manalangin muna tayo. No? Instead na palakihin yung gulo, then we come to God. Lord, alam namin na Ikaw ang Diyos na naghahari. No? And alam namin, Panginoon, na kaya mong ayusin anumang conflict, no? Anumang gawa ng kaaway sa ating buhay, sa ating pong pamilya, we can declare the kingdom of God. No, we can ask God, Lord, we know na Ikaw yung hari. Hindi yung sakit na ito, hindi yung kaguluhan na ito, hindi yung problema na ito, hindi yung kakulangan na ito, Panginoon, kundi Ikaw ang hari ng aming buhay. Ikaw ang hari ng aming tahanan. Ikaw ang hari ng aming iglesia. No? We should acknowledge that God rules over all. No? Kaya po tayo madalas nag-aalala. Ano? Kasi nakalimutan na natin na hindi yung kahirapan, hindi yung problema o anumang pagsubok yung naghahari sa mundong ito. Hindi yung kaguluhan. Ang naghahari sa mundong ito ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tama po? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po yung naghahari. But the question is, pinaghahari ba natin siya sa ating buhay, sa ating pong pamilya? No? Kung meron mang kaguluhan, hindi ko po alam kung ano po yung situation ng bawat isa sa inyong pamilya. No? Pero yung paghahari ng Panginoon ay puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan. No? Puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan. And dahil alam po natin na naghahari ang Diyos, at ang plano po ng Diyos ay iligtas ang mundo, no? Mula sa kasalanan, mula sa kapahamakan. No? Kaya po natin binabahagi yung salita ng Diyos sa iba. No? Dahil alam po natin na kailangan hindi lang po sa buhay po natin, hindi lang po sa atin pong pamilya, kundi sa bawat tao dito sa mundo. Kailangan po maghari ang Diyos. Kaya po tayo nagdi-disciple, no? Dahil ninanais din po natin na hindi lamang po tayo yung ligtas, hindi lamang po sa buhay natin o sa pamilya natin naghahari ang Diyos. Pero ninanais din po natin na maghari ang Diyos sa buhay ng atin pong mga kaklase, sa buhay ng atin pong mga katrabaho, sa buhay ng atin pong pamilya, no? Yung member ng family po natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. That's why we make disciple, we share the gospel. No? Ito po yung ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Ang sabi po sa Luke 17:20-21, ang sabi po dito, minsan tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. No? Sapagkat during their time, yung mga Israelita po ay alipin po sila ng mga, they were oppressed by Rome. No? And akala po nila, ang Panginoong Yesus yung magpapalaya sa kanila from the oppression of Rome. Pero ang sinabi po ng Panginoong Yesus, sumagot siya, walang makikitang palatandaan na magsisimula na ang paghahari ng Diyos. In verse 21, ang sabi po, kaya walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. No? Ngayon po hindi pa po totally naghahari ang Diyos. No, pero darating yung again, just like what I mentioned earlier, darating po yung panahon kapag ang Panginoong Hesus po ay dumating. No, doon po magaganap, doon po magiging kompleto yung paghahari ng Diyos. Yung ano po sabi sa Psalm, His kingdom will rule over all. Alam po natin, sino po yung naghahari ngayon dito sa mundo?
no? Kasalanan, gawa ng kaaway. Kaya nga po, yung Lord's Prayer, kailangan labanan po natin. No, i-claim po natin yung paghahari ng Diyos dito sa mundo. No? But again, hindi na po natin kailangan hintayin yung araw na yon. Ngayon pa lang, kailangan po paghariin na natin ang Diyos sa puso ng bawat isa po sa atin, sa puso at buhay ng bawat isa po sa atin. And in Revelations 21:1-2, ang sabi po dito, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. So ito po ay isang pagpapakita na hindi po panghabang buhay itong mundo na ito. No? Darating po ang araw, mawawala po itong mundo. Ano, itong magulo at makasalanang mundo. No? Pero ano po yung pag-asa po natin? In verse 2, ang sabi po dito, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. No? Sino po dito excited na po kayo sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Yesus? No? Parang hindi po ako convinced. Sino po dito excited na kayo sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Yesus? No? Isipin niyo po yung sa araw na yon, wala nang kahirapan, wala nang sakit. No? Ang sabi po, papawiin ng Diyos yung ating mga luha. No? Dito po sa mundong ito, puno ng puno ng bitterness. No? And disappointment, frustration. No? Pero when that time comes, kapag naghari na po ang ating Panginoong Hesus at naghari tayo kasama niya, no? Wala na pong sakit, wala nang problema, puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan. Sino po dito gusto niyo yung ganong buhay? No? And, but, again, pwede po natin umpisahan yan ngayon. No? Yung buhay na mapayapa, yung buhay na may kagalakan, no? Pwede po, hindi na po natin kailangan yung pagdating ng ating po Panginoong Jesus. Kaya pwede po natin yan maranasan ngayon. No, if we will allow God to reign in our hearts, no, hindi yung takot, hindi yung galit, hindi yung kasalanan. Imagine niyo po kung sa loob po ng ating pong tahanan na walang galit. Sa loob ng ating tahanan walang inggitan. Sa loob ng ating tahanan walang away. No? Hindi po ba maghahari yung kapayapaan at kagalakan ng Diyos? No? Ngayon pa lang, no, pwede po natin ma-experience yung paghahari ng Diyos sa buhay at sa ating pong tahanan. And kung saan man po tayo nandoon, maging sa ating eskwelahan, no, ngayon po napakagulo. No? Mga bata pa lang nakaka-experience ng bullying and they are exposed to a lot of things. No? Available yung social media, very accessible po even sa mga bata pa lang, no? They're exposed to a lot of things. No? So kailangan po nating labanan yung gawa ng kaaway. No? Kung double time po ang kaaway, dapat tayo po triple time. Hindi po tayo pwedeng patulog-tulog. No? Kasi alam po natin that we are in a battle, tayo po ay nasa labanan. Sino po dito naniniwala kayo na tayo po ay nasa labanan? No? Yung gera po, hindi lang po nangyayari yan sa mga bansa. No? Even sa atin pong buhay. No? Every day, nilalabanan po natin yung tukso, nilalabanan natin yung kasalanan, nilalabanan natin yung gawa ng kaaway sa atin pong buhay. Even sa buhay po ng atin pong pamilya. No? And dahil po, nandito po tayo sa labanang ito, no? Kailangan po natin maghanda. Kailangan po natin magpakalakas sa Panginoon. No? Kailangan po natin magpakalakas sa Panginoon.
And in Matthew 6:19, ang sabi po dito, don't save treasures for yourself here on earth. Moths and rust will destroy them, and thieves can break into your house and steal them. No? So, yung sinabi po sa Revelations, no, na hindi po panghabang buhay yung mga bagay po dito sa mundo. No? And again, sinabi po sa Revelations na one day, mawawala po itong mundo na ito. No? And magkakaroon ng there will be new heaven and new earth. So hindi po sinabi sa salita ng Panginoon specifically, ano ba yung itsura ng bagong earth? No? Yung bagong heaven, yung bagong earth, hindi po sinabi. Pero ang sinabi po sa Bible, books will be opened. Kasama po doon yung book of life. At kung yung atin pong pangalan ay nandun po sa book of life, definitely kasama po tayo, no? Doon sa new heaven and new earth. Yun po yung magiging eternal dwelling place ng bawat isa po sa atin. Yung new heaven and new earth. And kung ganun po yung thinking ng bawat isa po sa atin, no? And in line with verse 19, ang sabi, don't save treasures for yourself here on earth. Bakit po? Kasi alam natin na mawawala lahat ng bagay dito sa mundo. No? And nung umattend po ako ng funeral ng akin pong stepmother, no, I realized, no, na doon ko po lalong naunawaan na ang pinakamahalagang bagay po dito sa mundo ay yung relasyon po natin sa Diyos. Tama po? Yung pinakamahalagang bagay po dito sa mundo, yung ating pong relasyon sa Diyos. And pangalawa, yung ating pong relasyon sa isa't isa. Tama po? No, higit sa anumang material na bagay, no, na pwede natin makamtan, yung pwede natin ma-accumulate dito sa mundong ito, ang pinakamahalaga po yung relasyon po natin sa Diyos. No, yung akin pong stepmom, we call her Tita Neza, she died 68 years old. No, and while of course lahat naman po tayo nalulungkot kapag meron pong umuwi sa Panginoon, no? May mahal tayo sa buhay na umuwi sa Panginoon. But sa kabila po noon, we rejoice kasi alam po natin na they are secure. No? They are secure. And yung akin pong stepmom, no, bagamat hindi niya po kami tunay na mga anak, no, every time na uuwi po kami sa Misamis, no, nakaprepare na lahat, yung susundo sa amin sa airport, yung maghahatid sa amin sa airport, yung kwarto namin, and she was very loving and caring. And hindi ko na-experience na ibang tao ako. No, naramdaman ko talaga yung na tinuring niya ako bilang anak. No, personally, naramdaman ko na tinuring niya ako bilang anak. And nakita ko din yung pag-ibig niya sa Panginoon. Actually, last year, she was ordained as a pastor. No, she spent her life serving the Lord. No? And nung namatay po yung akin pong tita, wala po siyang sakit. Of course, pero wala po siyang malubhang sakit. So nangyari po, the morning ng January 8, siya po ay bigla na lang natumba. And so dinala po siya sa hospital, and in the afternoon, so nakipag-usap pa po siya sa mga kapatid ko, no, dinala po siya sa hospital sa Cagayan. And while in the emergency room, habang nasa ER po, nakaupo po siya sa wheelchair, kinuha po siya ng Panginoon. Very peaceful. No, very peaceful. And yun po yung prayer niya, no, ever since. Pinanalangin niya, Lord, kung uuwi ako, no, na mapayapa. No? And again, doon ko po na mas lalong naunawaan yung importance po ng atin pong relationship sa Diyos. Una, hindi po natin alam kung kailan. Hindi po natin alam kung kailan.
No? Ano nyo po, yung tita ko, nung dinala po siya sa hospital, masaya siya, nakikipag-usap, no? And nagulat na lang kami talaga, no? Na bigla na lang, no? Bigla na lang in an instant, kinuha siya ng Panginoon. So we'll never know. No, hindi po ito pananakot, no? But ito po yung reality. No, na yung buhay po natin dito sa mundo, hindi po yan walang hanggan. And while we prepare for this life, no, are we also preparing for the life after this life here on earth? No? Yun po yung sinasabi dito, don't save treasures for yourself here on earth. Kasi ang dami pong tao, masyado silang abala na mag-accumulate ng mga bagay sa mundo. No? While wala pong masama doon. No, and later on, we will read more verses about this. But yung pinakamahalaga po sa mundong ito is our relationship with God. Because yun po yung magtatagal, magpawalang hanggan. And second is our relationship with each other. Yung relationship po natin sa bawat isa. No? That we maintain yung magandang relasyon po natin. Hindi lang po sa atin pong tahanan, maging sa atin pong iglesia, sa atin pong paaralan, maging sa atin pong trabaho, or saan man po tayo nandoon. No? And in Proverbs 25:4-5, sabi po dito, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. No? Pwede niyo pong sabihin sa inyong katabi, huwag mong pahirapan yung sarili mo sa pagpapayaman. No? Sabi sa Proverbs. No, and yung mga nanonood po online, pwede niyo po bang i-chat, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. No? Well, kung plano po ng Panginoon na payamanin po tayo, then praise the Lord. No? Kasi mas magiging pagpapala po tayo sa iba. Kung iaalaw ng Panginoon na yumaman po tayo. Pero ang sabi po dito, hindi natin kailangan pahirapan yung sarili natin na lawit na yung dila natin para lang yumaman, no? And it is not hindi po yun yung end goal natin. No, yung yumaman tayo, hindi yun yung end goal. Ang goal po natin is to glorify God, number one. No? Kung tayo po'y payayamanin ng Diyos, ang goal natin is to glorify God with our wealth. Sabi po yan sa salita ng Panginoon, we should honor God with our wealth. And we should be a blessing to others. Yun po yung end goal, no? Ang sabi po, sa halip, pigilan mo ang iyong sarili. No? Pwede mo sabihin sa isa mong katabi, pigilan mo yung sarili mo. No? Baka yung plano lang natin ngayong taon na to, ay gusto kong yumaman. Ang tanong, bakit? Bakit mo gustong yumaman? 'Di ba? Pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. No? Mabuti ba yung pinaplano natin na pagyaman? Ito ba ay kalooban ng Diyos para sa atin? Again, in verse 5, dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. No? Alam natin yung kayamanan dito. So, ano nga po ba yung mga earthly wealth po? Number one, next slide. Wealth, it means money, luxury goods, and financial investments. No? Yung pera, hindi po masama. No? Kung masama yung pera, di sana hindi na tayo kumukuha ng offering. Ano po yung masama? The love of money. Kaya nga po, do not store treasures na parang yun na yung mahal mo, yung possession mo, yung bahay mo, yung kotse mo. Hindi na ikaw yung may-ari ng bahay. Yung bahay na yung may-ari sa'yo. Hindi na ikaw yung may-ari ng kotse mo, yung kotse mo na yung may-ari sa'yo. Hindi na ikaw yung may-ari ng trabaho mo, yung trabaho mo na yung may-ari sa'yo. Hindi na ikaw yung may-ari ng negosyo mo, yung negosyo mo na yung may-ari sa'yo. No? Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Amen? Kaya nga po, it's very important that we seek His will, His kingdom first. No? Sapagkat ang Diyos po yung may-ari sa atin. No?
status, popularity, titles, career achievements, or social recognition. No, kung tayo man po ay magkakaroon ng career achievement, then let us use our influence para ibahagi po yung salita ng Diyos. No, kung sikat tayo sa pagti-TikTok, sa social media, then samahan po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Diba? We can use that as a platform to advance God's kingdom. Pleasure, pursuit of comfort, entertainment, and physical gratification. No, wala pong masama sa mga bagay na ito. No? Pero sinasabi po sa salita ng Panginoon, in everything you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So hindi po masama itong mga bagay na ito as long as it gives glory to ourselves. No? No. As long as it gives glory to God. Okay lang pong mag-enjoy. As long as we are giving glory to God. Kung yung pag-i-enjoy natin kasi nakikipag-bond tayo sa ating pong pamilya, nakikipag-bond tayo sa ating mga kaibigan, mga kaopisina, to establish our relationship with them para kasi gusto ko, bahaginan siya ng Word of God. So lalabas ako, sasama ako, makikipag-enjoy ako sa kanila. Pero ang end goal ko is to share the Word para hindi lang sa buhay ko maghahari ang Diyos, pero pati sa buhay nila, maghari ang Diyos. No? So in everything that we do, we should do it for the glory of God. Ang sabi po in Proverbs 6:18, sabi po dito, kayong mga tamad, no, wala po dito yon. Wala po dito yon. Kayong mga tamad, tingnan ninyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. No, ang sabi in verse 7, kahit na walang namumuno at naguutos sa kanila, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan, upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Okay, hindi po masama, no, na mag-prepare for our future. In fact, the Bible tells us that we should prepare. No? Kailangan po natin maganda. Well, kasi nandito tayo sa mundo, hindi natin pwedeng sabihin na, seek the kingdom of God na lang, hindi na ako magtatrabaho. Bahala na si Lord. Ano sabi? Yung may ganong mindset, anong tawag ng Bible? Tamad. Diba? No, kailangan po, binigyan po tayo ng kakayanan ng Diyos, binigyan tayo ng resources ng Diyos, gamitin po natin yung kakayanan natin, yung resources natin, no? Para po tayo ay umunlad. And kapag tayo po ay umunlad, then God can use us to bless others. Paano po tayo magiging pagpapala sa iba? Kung tayo po mismo ay yung buhay po natin na hindi pinagpala. So kailangan tayo po muna yung makaranas ng pagpapala ng Diyos. We cannot give something that we do not have. And God has given us, again, the resources, the ability to produce wealth. Binigyan tayo ng karunungan at kalakasan ng Diyos. Gamitin po natin yan upang pagpalain tayo ng Diyos, mapagpala tayo ng Diyos. And in doing so, we will be a blessing to others. We will be a blessing to others. Hindi po para mag-accumulate lang ng kayamanan para sa sarili natin and then that's it, tapos na, mayaman na ako. No, bahala na sila. But that is to be a blessing to others. In Matthew 6:20-21, sabi po dito, instead, save your treasures in heaven where they cannot be destroyed by moths or rust and where thieves cannot break in and steal them. Your heart will be where your treasure is. Kung nasan yung kayamanan mo, nandun ang puso mo. Ang tanong, nakanino po yung kayamanan natin? No? Ano yung pinakakayamanan natin? No? For us, it's our relationship with God. Kasi yun hindi mawawala. Ang sabi nga sa Bible, yung kahirapan, tagutom, no, kaguluhan, anumang bagay dito sa mundo, that cannot separate us from the love of God. Walang bagay dito sa mundo na makakanakaw ng pag-ibig ng Diyos, yung relasyon ng Diyos, yung relasyon natin sa Kanya bilang Kanyang mga anak. No? Hindi na po, eternal na yon. No? Yung magandang plano ng Diyos, He adopted us to be His sons and daughters. Yung relationship na yon is forever.
Hindi na yun mawawala, hindi na yun pwedeng makancel, hindi yun mananakaw sa'yo. So yun po yung pagyamanin natin, yung relasyon natin sa Diyos at yung relasyon natin sa iba. Because that is, above all, most important. In Ecclesiastes 3:12-13, ang sabi po dito, naisip ko na walang pinakamabuting gawin ng tao, kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Magsaya at gumawa ng mabuti. So hindi po masama yung magsaya. Pero kailangan gumawa po tayo ng mabuti. In verse 13, gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil ang mga bagay na ito'y regalo niya sa atin. No? So yung tinatrato po natin, yung kinikita natin, no, yung mga yung mga wealth na na-accumulate po natin, we treat it as a gift from God. Regalo po ito ng Diyos. No, hindi, pinaghirapan ko yan. No, hindi, regalo yan ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng karunungan, kalakasan. Ang Diyos ang nag-promote sa iyo ultimately. No? Ang Diyos ang nagtaas sa iyo. And we celebrate because it is a gift from God. No? Ang sabi in Luke 12:21, no, ito po yung story na meron pong isang mayaman. Ang sabi ng mayaman, umani siya ng marami sagana. Meron siyang bukirin. Umani siya ng sagana. And wala nang paglagyan yung ani niya. Napakarami nung inani niya. Sabi niya, nung gagawin ko, hindi na kasya dun sa warehouse. Hindi na kasya dun sa bodega. Yung na-accumulate ko na kayamanan. Alam ko na, gigibain ko yung bodega ko, gagawa ako ng mas malaking bodega para magkasya lahat. No? Ganyan tayo. No? Arang, kailangan kahit sa cellphone, di ba? Mas malaking storage, mas maganda. No? Para mas maraming picture, mas maraming photo. No? Ang sabi nung mayaman, gigibayin ko yung bodega ko, gagawa ko ng mas malaking bodega para magkasya lahat doon. And then ang gagawin ko, dahil marami na akong naipon, uupo na lang ako, iinom, kakain, magpapakasaya. No? Ano po yung sabi ng Diyos dun sa hangal? This is a parable from Jesus. Ang sabi ng Diyos sa kanya, you fool, o ikaw na hangal. Ngayon din, kukunin ko yung buhay mo. No? Sino yung makikinabang dun sa ani na inipon mo? No? Sino yung... And then, ang sabi ng Panginoon, yes, ang sabi ni Jesus dun sa parable, yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Again, seek first His kingdom. Wala pong masama dun sa earthly wealth. But ang tanong, mayaman ka din ba sa relationship mo sa Diyos? Mayaman ka din ba sa relationship mo sa iba? No, I remember, sinabi po ng tatay ko when my stepmom died, and he also realized na walang ibang mahalaga sa pamilya kundi yung relasyon sa bawat isa. A lot of times, we are separated by yung mga petty things, petty arguments, no? Titulo ng lupa, napakaliit na papel, yung pinag-awa, hindi magkasundo yung pamilya, no? Hindi maka-attend ng reunion, no? Dahil sa may mga maliliit na problema, no? But we should realize, mas importante yung relasyon natin sa iba kaysa yung titulo ng lupa, kaysa anumang possession, kaysa anumang mana, di ba? Mas mahalaga yung relasyon mo una sa Diyos, pangalawa sa iba. Ano po? Ang sabi again in Matthew 6:33, what you should want most is God's kingdom and doing what He wants you to do. Have we ever asked God, Lord, what do you want me to do this year? Tinanong na ba natin ng Diyos, Panginoon, ano po yung gusto niyong gawin ko ngayong 2025? No? Have we ever asked God that question? No? Or, Lord, pahingi nito. Lord, ganito. Lord, pahingi niyan. Ano? Without even asking, Lord, ikaw, anong gusto mo? Alam mo yun?
Para ka nasa grocery, bili ka lang ng bili kung ano yung gusto mo. Pero yung kasama mo, no, hindi mo na tinanong, ay, ikaw, anong gusto mo? You know? So second, pursue God's righteousness. No? Ang sabi in Matthew 6:1, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang, sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. So sinasabi po dito, yung atin pong paggawa ng mabuti, yung atin pong pagbibigay, yung atin pong pananalangin, yung atin pong pag-aayuno. No, ngayon po, season ng prayer and fasting. No po, and season also of giving. No, pero yung paggawa po ba natin ng mabuti is to seek approval from others or is it to seek approval from God? Una, sa anuman pong kabutihan yung ginagawa po natin, sino po yung gusto nating parangalan? No? Pwede nating parangalan yung ating sarili para believe sa atin yung iba or pwede nating parangalan ang Diyos. No? So, we should seek God's approval. No, yun po yung pursuing God's righteousness. No, then we make sure na again align yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. In Romans 14:17, sabi dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay. No, magandang relasyon sa isa't isa at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. No? So, sapagkat during their time po, marami pong tradisyon. No, maraming tradisyon yung Israel, no? And ang sinasabi po dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. So ibig sabihin po, sino po dito meron kayong handang lechon nung Pasko? Sino po dito may handang lechon nung Pasko at Bagong Taon? No? So, ibig sabihin, kung yung kapatid mo hindi kumakain ng lechon, for whatever reason, health reason man yan, or anumang paniniwala, di ba? So, we should think more of the other person. No? And wala namang masama kumain ng lechon, no? Naman yung kainin natin. Pero if yung ginagawa po natin, although walang masama, pero nakaka-offend sa iba. Di ba? Pero nakaka-offend sa iba, di wag natin gawin. Tama po? No, our center should be focused on God. No, yung sentro na nakafocus tayo sa Diyos. Pangalawa, nakafocus tayo sa iba. Huli na yung sarili natin. Tama? So, again, yung matuwid ng pamumuhay, kasama po dito yung magandang relasyon sa isa't isa. Kamusta po yung relasyon nyo sa katabi ninyo ngayon? No? Sabi yung katuwiran daw po, ibig sabihin, may maganda kang relasyon. No? At kung meron tayo pong magandang relasyon sa atin pong kapwa, of course, magre-resulta po yan ng kagalakan na mula sa banal na Espiritu. No? Sabi, next slide. And tawagan ko na po yung atin pong worship team. Ang sabi po dito, an essential evidence that one is experiencing God's kingdom is a life of righteousness. No? Yung ebidensya daw po na tayo po ay pinaghaharian ng Diyos. Yung nabubuhay daw po tayo ng merong katuwiran. No? At merong kapayapaan, kagalakan, nagmumula sa banal na Espiritu ng Diyos. No, so let us assess, no, kung pinaghaharian ako ng Diyos, ibig sabihin, dapat matuwid yung aking pamumuhay, at pag matuwid yung aking pamumuhay, magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng kagalakan. No, sapagkat meron na tayong payapang relasyon sa Diyos. Dati, kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, we are adopted as sons and daughters of God. Tayo ngayon ay anak ng Diyos. At dahil merong tayong tinanggap na kapayapaan mula sa Diyos, dapat ito po ay mag-overflow sa iba. Yung kapayapaan at kagalakan na tinanggap natin sa Diyos, dapat po nag-overflow
sa iba, sa atin pong pamilya, sa atin pong iglesia, saan man po tayo nandoon. At saan man po tayo nandoon. Lastly, ang sabi po in Matthew 6:33, what you should want most is God's kingdom and doing what He wants you to do. Then, He will give you all these other things you need. No? Matik na po. Lastly, trust God's promise of provision. Ang sabi po in Matthew 6:25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Pwede niyo pong sabihin sa inyong katabi, huwag kang mag-alala. No? Sa mga nanonood po online, can you comment, huwag mag-alala. No? Kung alam po natin na gahari ang Diyos, sino po dito naniniwala kayo na mayaman ng Diyos? No, mayaman ng Diyos. Lahat ng matatanaw natin dito sa mundo ay pag-aari ng Diyos. At sino ba tayo? Tayo ay anak ng Diyos. Kung yung magulang nga natin dito sa mundo nag-iipon para sa ating kanilang mga anak, how much more yung atin pong Ama na nasa langit na hindi niya ipagkakaloob ang lahat ng bagay na pangangailangan po natin. But again, take note, pangangailangan. It doesn't necessarily mean na lahat ng nasa ng puso mo, ibibigay ng Diyos. Kasi hindi gusto ng Diyos na spoiled tayo. But disciplined, faithful, and loyal children of God. No? Mayaman ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. No? Tayo po'y tumayo. Ang sabi, if we will study the Word, ang sabi, pagmasdan natin yung mga ibon sa langit, hindi nagtatanim, hindi umaani, pero nagugutom ba yung mga ibon sa langit? Di ba kumakain, nung po ako sa Cagayan, no, sa Jalusi po, nung room na tinutulugan ko, ang daming ibon. Doon sila nakadapo sa Jalusi nung window. Ang sabi sa salita ng Panginoon, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-ani, pero pinapakain sila ng Diyos. Yung mga bulaklak, diba, na ngayon nandyan, pero bukas malalanta na. Nakita natin yung kung gaano kaganda yung bulaklak, dinadamitan sila ng Diyos. Di hamak naman na mas mahalaga tayo sa Diyos. Amen? So kung yung ibon, yung bulaklak, pinapahalaga ng Diyos, how much more tayo na binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. How much more yung ating mga pangangailangan na hindi niya ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Pero isang bagay yung hinihingi ng Ama mula sa bawat isa sa atin, anak, unahin mo muna ako bago ka mag-alala sa mga pangangailangan mo. Anak, unahin mo muna ako. Ako ang bahala sa iyo. Ako ang bahala sa pamilya mo. Ako ang bahala sa mga pangangailangan mo. Ako ang bahala sa kalusugan mo. Anak, unahin mo muna ako at ipagkakaloob ko lahat ng pangangailangan mo. Let us worship the Lord as we end the service tonight. Hallelujah. Let's worship the Lord.
the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness, my God, that is who you are. You are, you are. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness, my God, that is who you
para wala ng pag-asa. Lord, you always make a way for us. And nothing is impossible with you, God. Gaano man kadilim, gaano man kagulo, Panginoon, yung mundo na aming ginagalawan, yung aming paligid, you are our light. You are our light in the darkness. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. And as you remain faithful, Lord, and we know that you will remain faithful. Ano man yung mangyari, Panginoon, even if we are not faithful, you will remain faithful to us. Lord God, maraming salamat sa iyo, Ama. And teach us, Lord, to seek you first in everything that we do, Lord. Help us to seek you first. And as you promised, Panginoon, ano man yung pangangailangan namin, you will provide. You will provide. May the Lord bless you and keep you. May the Lord smile down on you and show you His kindness. May the Lord answer your prayers and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po. God bless you. Everyone, see you on next Sunday. Sa mga kabataan po, please stay. Meron po tayong film showing. No? Nandiyan po yung booth sa baba. Maraming salamat po. God bless everyone. I can't count the times I called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around.